Hi mga mommies! Welcome back to my YouTube channel. Kamusta kayo? By the way, this is Mommy Chris and I am a VBAC mom. Currently, I am 22 weeks and 6 days pregnant and itatry po natin mag vaginal delivery ulit. Okay. So, for today's video, i-share ko sa inyo kung magkano yung nagastos ko sa aking VBAC last 2022. So, i-share ko sa inyo yung total ng aking nagastos. Okay? So, let's start. So, meron ako ditong dalawang SOA or Statement of Accounts. Isa sa akin and isa kay Bibi. So, hiniwalay nila kasi yun. Okay. So, mag-start tayo sa akin. Sa mother. Okay. So, meron ditong tinatawag nilang compensable items. Included dito yung CSR, delivery room, emergency room, laboratory, medical records, nursing services, pharmacy, radiology, and room and board. So, ilalagay ko sa screen yung compensable items at saka yung amount nila. So, nag-total siya ng 20,266. 20,266.57. So, professional fees, ito yung doktor, and merong IDS fee. So, kay Doc muna, ang professional fee niya is 41,720 and yung IDS fee is 667. Ang total niya ay 42,387. So, pag inad mo yung dalawa, 20,266.57 plus plus 35,667. Doon kasi pala sa professional fees kay Doc, which is yung 41,720, naglas pa yung PhilHealth doon ng 6,720. Okay, so pag tinotal mo siya, 20,266.57 plus 35,667, total niya is 55,933.57. Then, may maliles pa doon na PhilHealth ulit, which is 5,400. So, ang total na binayaran ko is 50,533.57. Sa akin lang yun. Sa mother lang yun. Okay. Let's proceed naman mga mommies kay Baby, yung statement of account ni Baby. So, sa compensable items niya, mas konti. Included dito yung CSR, medical records, NICU, pharmacy, and room and board.
So, total niya is 6,527.20. Ang nalas dito is, ang nalas ng PhilHealth dito is 2,450. So, nagtotal na lang siya ng 4,077.20. Sa professional fee naman, this is yung doctor niya, which is yung pediatrician. Ang professional fee niya is 4,800. Ang nalas naman ng PhilHealth doon is 500. So, 4,300 na lang. Then, yung compensable items, yung total niya is 4,077 plus yung professional fee na 4,300. So, nag-total si baby na 8,377.20. So, pag pinagsama mo yung sa akin and yung kay baby, ang total is 58,910.77. So, dalawa na kami doon. 58,910.77. Disclaimer ng mga mami, itong total na to is total namin, dalawa ni baby. So, this is a private hospital pala dito sa Antipolo. So, hindi porke ito yung total namin sa private hospital na to, ito rin yung magiging total nyo. Iba-iba yan. So, dito kasi sa akin may nabawas yung PhilHealth. May nabawas sila sa lahat. Sa professional fee ng OB and professional fee ng pediatrician. So, may nabawas din sila dun sa compensable items ko and compensable items ng baby. Ni baby. Okay. So, depende yan. The reason why pala sa private hospital kami or ako nanganak ng VBAC kasi ito yung nirecommend or in-advise ng OB ko dati noong 2022. So, ang sabi niya yes, we can do VBAC pero sa hospital. Hindi siya pwede sa mga paanakan or lying in or kung saan. Dapat mag-VBAC ka sa hospital. Kasi once nagkaroon ng alam mo na kailangan kang i-CS, within 30 minutes dapat nandun ka na sa hospital. So, ina-advise talaga ng mga OB na if mag-VBAC ka is sa hospital, private man yan or public. So, ako kasi dito sa private hospital na to, affiliated siya nung aking OB. So, meaning nagki-clinic din siya dito, marami siyang clinic, marami siyang hospital na pinupuntahan for check-ups. Ganon. So, affiliated siya dito sa hospital na to, kaya dito niya nirecommend na dito nga ako manganak. So, ayun. Sa susunod kong check-up sa kanya, i-ask ko pala kung pwede na akong manganak sa line-in. Kasi, natatandaan ko VBAC 2022 nung nag-check up pa ako sa kanya, dun sa VBAC ko, yun nga, sabi niya nga, hospital nga dapat. Tapos, ang pagkakatanda ko, sabi niya, if mag-successful ka sa VBAC, then, ma-pregnant ka ulit, pwede ka na sa line-in manganak. Kasi nga, syempre, na-try ko na mag-normal. Baka kayanin na sa susunod na pregnancy. So, i-ask ko sa kanya kung pwede na akong manganak sa line-in or sa mga paanakan. Ganun.
Kasi, syempre, mas mababa yung mababayaran. Ganon. Pero, mag-iipon pa rin ako for emergency ng pera, syempre. Kasi hindi natin alam kung anong mangyayari. So, ayun. Yun, na-share ko na sa inyo kung magkano ang aking nagastos sa Tiba last 2022. So, sana may tutunan kayo or may nakuha kayong idea sa video na ginawa ko for today. So, ayun lang mga mamis. Please like, share, and subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa mga next ko pang videos. By the way, mga mamis, if may questions kayo, feel free to comment. Sasagutin natin yan if kaya. Okay, mga mamis, thank you so much. Bye-bye.